Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, Marcos Jr. nagbabala sa mga nagbabalak manggulo sa November 30 rally. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na huwag magpapadala sa mga planong manggulo sa nalalapit na kilos protesta sa November 30 na layuning ipanawagan ang laban kontra korupsyon. Ito ang payag ng Pangulo. Tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo. Wala namang mangyayari. May masasaktan lang, nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kung minsan. Yan ang kanyang kasi naikasa na naman ang malawakang rally ngayong November 30. I don't know yung venue, most likely EDSA Sirain siguro, yung organizers na trillion peso march, mga dilawan ito. Hindi pa rin sila kontento sa ginagawa ng Pangulo ngayon sa laban sa korupsyon, kaya tuloy daw ang laban kontra korupsyon. Okay, tungkol sa nalalapit na rally, itong abogado, pro-BBM lawyer na si Attorney Jesus Falsis, ito, mayroon siyang isiniwalat na game plan daw ng mga DDS. Sabi niya, DDS game plan, magpaputok ng iskandal that leads to BBM kuno between November 3 to 7. Then massive rally by INC, GIL, and KOJC around November 15 to 18 to preempt the November 30 rally. Magpapatalo ba tayo? So I don't know how true itong sinasabi niya na magkakaroon ng malawakang rally itong tatlong religious group, INC, GIL, at KOJC. Makikita nyo, itong tatlong, hindi naman largest siguro, basta malalaking kongregasyon, maraming membro. INC, ilan ba? 5 million voters lang yan voters. 5 million, INC. GIL, marami-rami rin sila. Worldwide na itong GIL KOJC, worldwide din. Sa parehas silang worldwide. I don't believe na magkakaroon ng rally at the same time itong tatlo. Kanya-kanyang rally ito kung magkakaroon man. Lalo na yung INC, gusto nila sila lang. But so far, wala pa akong namomonitor na ang INC magsasagawa ng sarili nilang rally kontra korupsyon. Yung early this year, January ba yun, yung peace rally, rally nila in support sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Kaya lang binaliwala ng mga kongresista, itinuloy pa rin. So, wala ring nangyari. So, binatikos naman ni Attorney Rowena Guanzon yung pahayag na ito ng Attorney Falsis na ito. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, di gawa ka ng Protect BBM Rally sponsored by Martin Romualdez. Klarong-klaro kasi itong Attorney Jesus Falsis na ito ay talagang galamay ng administrasyon para depensahan sila sa social media. So pwede. Bakit hindi? Maggawa ng pro-BBM rally. Kailan? Sinubukan na yan nung una Kakaunti nilalangaw ang mga pro-BBM rally nila. Nakakaya. Ang talagang marami itong rally kontra korupsyon. Kasi itong korupsyon, na ito? Wala nang politika. Kinakalimutan na kung anong dilawan ka ba, DDS ka ba,
Except sa Marcos loyalist. Kasi ang mga Marcos loyalist na mga diehard, kahit kitang-kita na nila yung talamak na korupsyon, todo, ano pa rin, wala lang. Magtiis na lang daw sila, basta suportahan nila si BBM. Grabe, ang korupsyon walang dinadalang color politika kasi lahat apektado tayo dito sa korupsyon. Kaya yung babala ng Pangulo, tama naman yon. Kasi may mga rallyista na nanggugulo lang talaga. Kagaya nung nangyari nung September 21, ito na naman yung makakaliwa. Kaya wag po tayong padadala kung yung mga magrarally ngayong November 30, bantayan yung grupo ninyo. Wag haluan ng mga makakaliwa kasi sila yung panggulo. Biruin mo, yung sinasaktan nilang mga pulis, binabato, tinatadyakan, hindi na tama yun. Walang kasalanan ang ating mga kapulisan. Na-deploy lang sila dyan para panatalihin ang kaayusan. Kaya wala nang bulgar na itong mga kaliwa. Basta yung mga ganito, sumasakay lang sila sa panahon na kuno galit sa korupsyon, kaya lang ang gusto lang nila is matalo o mawala sa poder ang democratically elected government at sila ang gustong umupo. So there's no ways. Kaya to me, maganda ituloy natin ang ating mga pagsigaw, pag-rally na yan. Karapatan natin yan. Basta wala lang violence. Huwag nating gayahin ang nangyari sa Nepal, sa Indonesia na may mga nasunog, may mga nasaktan. Wala sa kultura natin yun. Ang Pilipino, matapang lang sa social media. Hanggang doon na lang. Huwag nang dalhin yung tapang sa lansangan na manakit pa sa pulis o magsunog ng government properties. So, kailan matatapos itong issue ng korupsyon? Sa nakikita ko ngayon, matagal ito. Kasi hindi determinado ang administrasyong ito na tukuyin o ipakulong ang mastermind. Merong tinatabunan. Yung ICI na yan, pampapogi lang yan para ipakita na meron silang ginagawa. Kailang sa katotohanan, meron silang gustong proteksyonan. Pahayag ito ni Secretary Vince Dizon. Iba ang dating sa akin. Okay. Title, sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Para bang, galit ang tao, hinto muna. Pag mawala na yung galit ng tao, pwede na ulit? Yan po ang pahayag ni Dizon at ipinagtanggol ang 255 budget cut ng DPWH. Sa gitna ng pagdinig ng Senado tungkol sa 255 bilyong tapyas sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, iginiit ni Secretary Vince Dizon na ang direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan sa pagbabawas. Sabi po ng Pangulo, ihinto muna natin yung pagnanakaw dahil mainit tayo sa mata ng tao. Later on na lang. Ano ba yan? Ihinto muna natin yung pagnanakaw. Ang sama ng dating Ayon kay Dizon, layunin ng hakbang na linisin at ayusin muna ang flood control program ng bansa bago maglabas muli ng malaking pundo. Dito tayo mamaya. Nung una, bilib na bilib ako dito sa Secretary Vince Dizon na ito. But later on, ito, personal opinion ko lang. Ang loyalty niya nasa kay Pangulong Marcos Jr., hindi sa taong bayan. Papaliwanag ko mamaya. Talaga pong, ito ang pahayag ni Dizon, talaga pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pundong iyan at maayos po ang paggawa ng mga flood control projects, sabi ni Dizon. Ang sabi po ng Pangulo sa akin at sinabi rin niya sa Kongreso, teka muna, stop muna tayo.
pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong gagawin. Nilinaw ng kalihim na mayroon pang 15.7 billion na natirang pundo para sa mga foreign assisted flood control projects na pinupundohan ng mga partner tulad ng ADB, World Bank at JICA. Sinabi rin ni Dizon na nakita ng Pangulo ang malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa mga nakaraang taon. Kung kaya't nagdesisyon itong ihinto muna ang paggastos hanggang sa maipatupad ang isang national at properly planned flood control mitigation program. 3 taon na siya, pundo ng flood control. Wala naman palang master plan. Ano ba yan? Sabi ni Dizon, to be quite frank about it, yes. Marami, if not halos lahat po ng mga iniimbestigahan natin from the past, unang-una, hindi na plano ng tama. Marami sa flood control projects, hindi lang sa hindi nakatulong, sa ilang kaso ay nakasama pa. Okay, yung ihinto muna natin ang pagnanakaw. Direktiba ng Pangulo. Sa hearing pa lang sa Kamara, nakita na ni Congressman Leandro Libiste na overpriced ang mga nailagay doon sa NEP ng DPWH. Overpriced yan. Kaya itong batang kongresista, siya na ang lumaban sa Kongreso na dapat ibaba kung pwede mga 25% yung cost ng DPWH materials kasi overpriced. Aminado ang lahat, overpriced. Kaya anong nangyari sa Kamara? Inaprubahan pa rin yung overpriced cost estimate sa DPWH project. Approve na. Sabi ni Secretary Vince Dizon, wala daw siyang magagawa. Next year na lang daw ibaba ang cost of materials. Ano ba yun? Alam na nila, aminado na overpriced. Yung mga cat's eye, yung mga nire-reveal ni Mayor Magalong. Instead na yung ilaw sa gitna ng lansangan, 1,000 lang pesos ang isa. Kaya lang pagdating sa DPWH sa budget, umaabot ng 10,000. Ganun kalala ang overpriced ng mga pinapabawasan lang. Ayaw ipagbawas dahil wala daw siyang magagawa. Ngayon, na-approve na yung budget. Tapos saka lang mag-utos ang Pangulo na magbawas. At yung savings daw, approve yung budget kailang magbawas. Saan mapupunta yung savings? Yan na naman tayo magkakatalo. Sabi ng Pangulo, pag yung 255 billion na magbawas pa, approve ng budget. Saan dadalhin? Sabi daw sa social programs. Anong social programs? Nako, ayuda na naman yan. Kaya duda ako nito. Kung gusto nila talagang magtipid, yung hindi malugi ang taong bayan, doon pa lang sa budget, binawas na. Huwag na yung i-approve at itipid na lang later on, then yung natipid, dadalhin sa social programs na pang-ayuda. Kung may matipid, saan ang priority? Dapat sa education. Ang dami nating backlog sa classrooms. Dapat yun ang unain, hindi yung ayuda. Kaya magpasalamat tayo. Pasalamat ako kay Senator Ping Lacson. At yung iba pang senador. Kasi, yung mga kongresista, ang gusto nila yung flood control projects ng DPWH, doon nila i-realign sa social programs ng DPWH ayuda. Ang sabi ng mga senador, ayaw nila. Ipaglalaban nila. Dapat
wala na yung mga ganong klaseng ayuda dahil hindi sigurado kung saan mapunta yung mga ayuda nila. Kaya, I don't know anong mangyari dito sa ano. Hindi ako believe, personal opinion ko lang, hindi ako believe itong ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos na labanan ang korupsyon kasi ayaw nilang tumbukin ang mastermind. Ang ipakita lang nila is may maipakulong ng mga malilit na isda. Kailang ang mastermind, wala na. Safe ka na dyan. Dyan ka lang. Huwag ka nang babalik sa Pilipinas.